Game na tayo. Ano yung project natin ngayon, bossing? Anong project mo? Ilalagay sa ilalim ng kilikili, tama ba? Yes, dito. Idudugtong natin dyan. Ganito. Hindi, kapag pinilit natin to, sir, ang problema kasi dyan sa pyesa mo niyan, maliit yan. Kaya nga eh. Sige, ikaw na bahala. Ano ba may isasuggest mo sa akin? Kasi may mga St. Michael na napupokus dun yung mukha niya eh. Kasi may ganitong angle madam eh. May ganyan siyang angle na papasok talaga dito sa ano niya. Parang pumasok. Pumasok talaga, magamit natin. Maghanap na lang tayo ng ibang design. Sige, so iba pang karakter na meron kong naiisip. Pag pinilit mo siya talaga, sir, imagine mo lang, kinompress mo. Yung mukha ng St. Michael mo, iniliit ko na lang. Tapos katawan pa niya, yung paa pa niya, tapos yung pakpak. Lilingit nga siya na to. Mas maliit na yung space dyan. Mas maliit na kasi. So, mas maganda dyan, para magmukha ko siyang malaki, image ang gamitin natin. Kaya nga po sinasuggest ko yung ganitong atake. Kasi malalaro natin siya kahit paano. Pero kung meron ka pang ibang karakter na pwede natin gamitin, mas okay yun. Pwede. Good day mga pate, at panibagong araw na naman. Ang project pa natin dito mga boss ay Mama Mary. Yes mga boss, di ba ang layo doon sa napag-usapan namin ng ating boss na St. Michael dapat ang ipapalagay. Pero kinausap natin yung ating bossing na medyo alanganin po kasi yung St. Michael kapag inilagay natin doon sa ilalim ng kilikili na maliit na lamang po yung space na paglalagyan. Yes mga boss, importante rin kasi mga bossing na kung yung character na ipapagawa nyo ay meron hindi talagang malaking space ng sa ganun ay hindi po ma-damage yung itsura o yung composition na gagawin doon sa inyong piyesang ipapagawa. Kaya katulad yan mga bossing, napalitan po yung piyesa na original na request ng ating bossing na St. Michael at nilagay na lang po natin dito ay yung Mama Mary. Nga pala mga bossing, nagbabalik pala ang ating bossing. So natatuan na natin itong ating bossing na to. So meron siya ditong Jesus Christ na in-enhance natin, tapos dinutuan natin ng rose na colored doon sa kanyang lumang tato. Ngayon mga bossing is medyo siya nabitin dito sa kanyang tato, kaya nagpatato siya ulit at gusto niya sana is St. Michael. Kaso nga lang, hindi tayo pumayag na mailagay sa St. Michael gawa nga po ng liliit yung pyesa at hindi rin po yun maganda tignan kapag nailapat na natin. Kaya talagang kinausap ko yung ating bossing na kung gusto nyo talaga yung St. Michael, mas magandang ilagay ito sa may bandang forearm niya o kaya dito sa labas ng kanyang forearm na sa ganun is magawa natin yung image talaga ng St. Michael na kasama talaga yung paa, di ba? Yung may inaapakan siya demonyo rin, di ba mga bossing? So mas maganda sana yung ganung setup. Pero kung i-imagine niyo mga bossing, sa ilalim ng kilikili ilalagay, tas limitado lang yung space. So ano mangyayari dun mga bossing, di ba? Liliit yung mukha, tas more on pakpak na lamang po yung makikita natin dun. At yung mukha ng St. Michael is masyado nang maliit. Kaya hindi mo na masyadong makikita itong mga bossing. At nasa ilalim pa ng kilikili, kaya hindi ito masyadong pansinin. Kaya po doon sa mga kaibigan natin na nagbabalak magpatato, ay pwede nyo pong kausapin yung mga artist niyo kung maganda ba yung kalalabasan ng mga pyesang naiisip nyo. Halimbawa na lamang kung malaki yung karakter na gagawin ninyo mga bossing, tas ilalagay sa maliit na parte, syempre mga bossing, kailangan yung tanungin yung artist yan kung maganda ba yung mangyayari. Kasi mga bossing ganito yan eh, kapag masyadong malaki yung pyesa, tas ikinompress ninyo, imagine mo na lang yun mga bossing, di ba? Kung yung portrait doon mga bossing, halimbawa portrait yung ipapagawa ninyo, ang liit na lamang po ng detalye na halos hindi na rin po makita lahat ng detalye, o di ba? So ang gagawin lang doon, lalagyan ng mata, ng ilong, ng bibig, o di ba? Mukha na yun. Pero hindi niya na makukuha yung buong detalye. May mga mga soft spot talaga. Ano pili sa part na to? Ito mas malalim to sa ilalim ng kilikili. Okay lang yan. Kaya rito. 1 to 10. Ito dito. Ito iba mo na to. Oo, yung masakit dito. Ang taas, tingnan mo, malapit na ako doon sa tubuan ng balahibo ng kilikili. Sinagad ko talaga yung... Sige na. Basta gumanda lang siya, titiisin ko na lang. 1 to 10, gaano kasakit? Ano? 6? 6? Wala, halos kalahati lang pala. Yung pakiramdam niya, ano yung pakiramdam? Mainit? Oh, mainit. Ano? Parang biniblade, ano bang feeling mo? Mainit na biniblade. Yun yung pakiramdam. Pero okay naman. Ito lang sa side na to. Soft spot kasi. Oo, malambot, no? Tuloy-tuloy. Mas okay dahil nagiging knob na siya eh. Nga mamanhid. O di ba? Nakita niyo naman po yung reaksyon ng ating bossing habang tinatatuan natin, di ba? Pa-chill-chill lang siya mga bossing ha. Pero sa totoo niyan, masakit na po yung nararamdaman niya.
Hindi, biro lang. Napakatibay po ng ating bossing na kahit masakit po sa part na yan at tinanong natin kung ilang puntos ba ang ibibigay niya rito para sa sakit. Binigyan niya lamang to ng 6 na grado, di ba mga bossing? So, ibig sabihin, kayang-kaya po talaga. Pero mga bossing, didepende talaga tayo sa pain tolerance ng mga client natin ha. Doon sa mga kaibigan natin na sisimula pa lang sa pagtattoo. Kapag sa tingin nyo, masakit na po yung nakikita nyong aura ng mga boss natin pag tinatato natin dyan, eh syempre, kausapin nyo po sila at doon po sa mga client natin. Kung sa tingin nyo ay masakit po rito sa part na to, eh pwede po kayong mag-request sa mga artist ninyo ng numbing cream. Yes mga boss, malaking bagay din po kasi yung kahit na sabihin natin 30% lamang po ang makukuha nyo doon, eh malaking bagay na po yun para mairaos nyo po yung tattoo ninyo. At kung sakasakali naman po na wala na pong epekto, eh meron pa po dyan ibang ginagamit na pamamaraan yung mga artist natin nang sa ganun is matapos nyo po yung project na ipapagawa ninyo. So ito pala ang ating finished product mga boss. At total of 3 hours, o diba? Grabe ang tibay ni Sir. Talagang saludo kay bossing dahil talagang, alam mo, pakuya-kuya lang yung habang ginagawa natin, pero talagang, alam mo yun, talagang hindi man siya nagpakita ng kahit na anong sakit. So may mga may katanungan, message lang ako sa ating Facebook page sa dito to. Yun lamang po. Maraming salamat!